pagtaas na 64 centavos per kilowatt hour ngayong buwan ng Hunyo at ang kabuang rate po natin for the month of June ay umabot po sa 12 pesos and 5 or 6 centavos rounded off. Paunang dagdag na 64 na sentimo kada kilowatt hour na bayarin sa monthly electric bill, ipatutupad na ng Meralco ngayong Hunyo. Ngunit singil sa kuryente sa susunod na buwan, inaasahang bababa na. Hinala ng pagkakaroon umano ng mga espiya ng China sa mga pogo. Hindi iniaalis ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kasunod ng pagkakadiskubre ng mga Chinese military badge at uniforms sa Lucky South 99. Ang Anti-Cybercrime Group po ang magkakandak po ng forensic examination doon po sa mga na-recover po ng mga communication equipment po. Forensic digital examination sa mga gamit ng Chinese national na naaresto ng CIDG. Ipinag-utos na ng korte. Mas maigting na kooperasyon sa pagitan ng Kamara at Senado na pagkasunduan ni House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Escudero. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inatasan na ng korte ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng forensic digital examination sa mga kahinahinalang gamit na na-recover sa Chinese national na naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group noong May 29. Kabilang kasi sa mga nakumpiskang gamit sa suspect ay ang hinihinalang mga hacking devices. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Ay naaprubahan na po ng Regional Trial Court yung in-apply po nating cyber warrant, ang nag-apply po niya ng CIDG. So ang susunod pong hakbang po niyan ay i-endorse po nila itong approve cyber warrant sa Anti-Cybercrime Group dahil ang Anti-Cybercrime Group po ang magkakandak po ng forensic examination doon po sa mga na-recover po ng mga communication equipment po. Mayroon ng go signal ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para suriin ang mga kahinahinalang gamit na nakumpiska sa Chinese national na nahuli ng Criminal Investigation and Detection Group noong May 29. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, inaprubahan na ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang aplikasyon ng PNP para masuri ang gamit nito. Kabilang dito ang 3 cellular phones, isang antenna system na multi-band directional, 2 battery units, isang solar inverter, isang radio receiver at transmitter, isang router, isang tablet, laptop, aerial drone, computer CPU at portable power station. Samantala, sinabi ni Colonel Fajardo na naghihintay pa rin ang PNP na maaprubahan ng korte ang hiling na mailipat sa custodial center ang Chinese suspect. Well, we have to understand na yung ating mga detention facility is not enough to house yung mga maraming huli po natin. So, alam po natin na itong huli po natin somehow involves a national security concern considering nga po yung mga na-recover na mga equipment sa kanya. So the CIDG decided na it would be prudent na ilagay po siya sa mas secure po na detention facility while ongoing po yung ating investigation, of course, kung ano po yung magiging resulta po nitong ating forensic examination po doon sa mga na-recover po na mga digital equipment po. Inaalam na rin ng PNP ang naging trabaho ng Chinese sa ibang bansa bago ito napunta sa Pilipinas. Lateral coordination is being made with the other law enforcement agencies, sa ating military counterparts, and of course doon sa ating mga foreign counterparts because we have to also determine yung background po nitong arrested suspect po natin, whether siya ba ay may mga previous records doon sa kanyang pinanggalingang bansa, ano ba yung kanyang background bago siya nakakating dito sa Pilipinas. Nauna nang lumutang ang impormasyon na spy ang nahuling Chinese dahil sa mga nakuhang devices dito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dinagdagan pa ng Department of Foreign Affairs ang mga requirement na kailangang isumiti ng mga Chinese national na mag-a-apply ng Philippine Temporary Visa. Base sa bagong panuntunan ng pamahalaan ng Pilipinas, ang mga Chinese nationals sa kukuha ng temporary visa ay required na ring magsumite ng kanilang Chinese Social Insurance Record Certificates. Ang nasabing certificate ay kinakailangan na naiparehistro ng hindi bababa sa 6 na buwan bago isumite para sa visa application. Samantala, exempted naman sa requirement ang mga Chinese national na kasalukuyang naka-enroll sa primary, secondary at college education. Gayunman, kinakailangan nilang magsumite ng proof of enrollment. Gayon din ang mga retirees edad 55 taong gulang pataas. Paliwanag ng DFA, ang karagdagang visa requirement ay isang paraan upang lalo pang mapag-ibayo ang mga polisiya upang masiguro ang ligtas at maayos sa pagpasok ng mga dayuhan sa Pilipinas. Kinumpirma ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO malapit sa mga itinatalagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Sa isang panayam kanina, sinabi ni PAOCC spokesperson John Casio na sa ngayon ay iniimbestigahan na rin nila ang mga ito. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na nababahala siya sa operasyon ng mga POGO malapit sa EDCA sites, kaya't dapat anya ito maipatigil. We have already investigated some online gaming platforms, online gaming sites that are near military sites. In fact, a good number of them are near and located near EDCA sites. No? So that once and for all, we're able to ensure that not a single scam farm or not a single licensed POGO, for that matter, would be located near our EDCA sites, nor Umaasa naman ang PAOCC na makikipagtulungan sa Department of National Defense, ang PAGCOR of Philippine Amusement and Gaming Corporation at iba pang mga ahensya upang matugunan ang nasabing issue. Natuloy ngayong araw ang pulong ni House Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Chis Escudero. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo sila na paigtingin na ugnayan at kooperasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Ros Salicos. It gives us the opportunity to align our priorities, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. So this is an opportunity for us, for both houses, to deepen our working relationship with one another. Ngayong araw ng Huwebes, June 13, isinagawa ang kauna-unahang opisyal na pagpupulong sa pagitan ng liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso kasunod ng palit liderato sa Senado. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, simbolo ang pagpupulong nila ni Senate President Francis Chis Escudero ng pagkakaroon ng mas maigting na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang sangay ng Kongreso. Layunin nito na agarang maipasa ang mga prioridad na panukalang batas ng Marcos administration. Kabilang sa pinagtuunan ng pansin sa pag-uusap ang panukalang amendment sa Rice Tariffication Law o RTL bilang isang top priority. Ayon sa tanggapan ng House Speaker, bukas ang Senado sa pagpasa sa panukala. Preliminary o pauna naman ang pagpupulong ng dalawa sa isasagawang pag-convene sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na nakatakda sa June 25. Kasama sa pagpupulong ngayong araw sina House Majority Leader Jose Dalipe at Senate Majority Leader Francis Tolentino. Gayon din sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker JJ Suarez, House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co at House Secretary General Reginald Velasco. Present din si Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Mendoza, ilang kawani mula sa Office of the Executive Secretary, Chief of Staff sa tanggapan ni Senate President Escudero at iba pa.
Natapos na ng House of Representatives ang priority legislation at SONA measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang adjournment noong May 24, 2024. Gayunman, nakabinbin pa rin ang ilan sa mga ito sa Senado. Subalit sa pagpupulong, muling nag-commit sina Speaker Romualdez at SP Escudero para sa legislative agenda ng PBBM administration. Tiwala rin ang liderato ng Kamara sa Senate counterpart na mapapabilis ang legislative process. Closed door ang isinagawang meeting ng dalawang leader ng Kongreso sa Aguado residence sa Malacanang. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ganap ng batas ang panukalang pag-isahin sa isang administrative region ang Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Isa pang priority measure ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito ang balita ni Nel Maribohok. This union is long overdue and makes very practical sense, especially in the Negros Island, where people are located on one island but are governed under separate administrative regions. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Negros Island Region Act. Sa ilalim ng batas, lilikhain ang Negros Island Region o NIR. Ang NIR ay kinabibilangan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Bago maging batas, ang Negros Occidental ay kasama sa Western Visayas Region. Samantalang ang Negros Oriental at Siquijor ay nasa ilalim ng Central Visayas. Ayon kay Pangulong Marcos, mas mapapadali na ngayon ang pagkuha ng mga residente ng Negros ng government services dahil mas mapapalapit na sa kanila ang mga regional center. Inaasahan na makatutulong rin ito upang mapalakas ang pagnenegosyo at pamumuhunan sa rehiyon. Equally glaring is the uneven growth and the disparity of funding between the two provinces, which share many of the same natural resources and industries such as sugar, tourism, renewable energy. Kasabay na nilagdaan ng Pangulo ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Sa ilalim ng batas, mapabibilis ang pag-automate ng mga serbisyong ibinibigay ng mga lokal na pamahalaan na magpapahusay sa pangungolekta ng buwis. Napapaloob dito ang pagtatatag ng Real Property Information System na magpapanatili ng updated electronic database ng mga transaksyon ng real property sa bansa. Bibigyan rin ng amnestiya sa loob ng 2 taon ang mga hindi nakabayad ng interes at multa ng real property tax. Ayon kay Pangulong Marcos, makatutulong ang batas na ito upang mapaghusay ang pagsisikap ng gobyernong mangolekta ng buwis. So this new law is born out of the necessity and the realization that there is a need to enhance the country's tax collection system so we can generate revenues, generate jobs, investments all over the country. Ayon kay PBBM, kabilang ito sa priority legislation na nakaayon sa 8-point socio-economic agenda, kung saan nakapaloob dito ang pagnanasa ng administrasyon na maisaayos ang burokrasya ng pamahalaan. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi isinasantabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang posibilidad na meron talagang mga espiya ang China sa mga Philippine offshore gaming operators o POGO sa bansa. Batay ito sa mga Chinese military at police uniform na nakuha sa nagpapatuloy na search operation sa illegal na POGO sa Porac, Pampanga. Samantala, tukoy na ng mga otoridad ang may-ari ng ni-raid na POGO compound. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatutuhanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Malaking problema para sa national security ng bansa kung mapapatunayang nakapasok na ang mga espiya ng China sa mga POGO hubs sa bansa. Kasunod ito ng pagkakadiskubre kahapon ng mas marami pang Chinese military uniform at isang police service medal. Kung authentic ang mga ito, 2 bagay ang kinukonsidera ng PAOK. Una, mayroong nagtatrabaho sa Lucky South 99 na veteranong pulis o sundalo ng China. At ang pangalawang posibilidad ay ang pagkakaroon ng espiya na nagtatago sa mga POGO hub.
Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? Ilan sa mga uniforme na nakita sa ni-raid na compound ay luma na. We've talked to military experts from within the intelligence communities, and apparently they agree na ito nga po ay mga authentic na mga military People's Liberation Army uniforms. But then again, tama po kayo, dated na po ito. Meaning to say, mga lumang mga uniforme. So po pwede mga veterano nga po ang mga may-ari nito. Ngunit hanggang walang matibay na ebidensya na may nangyayaring pang-eespiya, mananatili daw na paniniwala ng PAOK na koleksyon lamang ang mga ito. Samantala, tukoy na ang pagkakilanlan ng may-ari ng Lucky South 99, bagamat hindi pa ito isinasa publiko. Bumubuo na ng mas malakas na kaso ang otoridad laban sa kanila. Nakita na po natin kung sino yung mga pangalan, well, based on the documents that we have obtained from the search, as well as the other documents that we have obtained from our partner agencies, as well as we've also been able to retrieve certain other evidence that would point to the so-called beneficial owners, kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners. Naisalang na rin sa inquest proceedings ng Bureau of Immigration ang lahat ng hawak ng foreign nationals ng PAOK. Kabilang dito ang mga nahaharap sa kasong immigration violation dahil walang kaukulang dokumento na maipakita ang mga ito. Maiiwan naman sa bansa ang mga biktima at mga suspect habang nililitis ang kaso. Sa ngayon, inaantay pa ng PAOK ang kanilang pondo para masimulan na ang pagpapadeport sa mga dayuhang manggagawa. Kahapon sinabi ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na umaabot sa 35 hanggang 40 million pesos ang nagagastos ng PAOK sa loob ng 4 na buwan sa pangangalaga sa mga illegal foreign workers. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang dapat na ikabahala ang publiko sa pagkakakumpiska ng mga uniforme ng Chinese People's Liberation Army o PLA sa Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, inaalam na nila kung saan galing ang naturang mga uniforme at under verification kung talagang Chinese military uniforms ang mga ito. Tiniyak naman ng PNP na nakahanda ang kanilang pwersa sakaling nakapasok na nga ang Chinese military personnel sa bansa. We want to make sure kung talagang asa po yung nakuha yung uniform. So, investigation po yan. So, hindi po kami magkukonclude doon kahit now. Mag-inspeksyon din ng ilang mambabatas sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Samantala, pabor din ng ilang senador sa pahayag ni Defense Secretary Ibo Teodoro na maituturing ng national security concern ang mga sindikatong nagpapanggap na Pogo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. We need to expose the modus operandi of these Pogos. At hindi tayo pwedeng mapagod kung dapat gawin every raid, gagawin namin yun. Nakatakdang puntahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa mambabatas, hihintayin lamang nilang matapos sa paggalugad ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na mayroon lamang limitadong oras para sa paggalugad sa Pogo Hub. Para kay Senator Gatchalian, isa ang Pogo Hub sa Porac sa pinakakarumal-dumal sa lahat ng mga Pogo na nirit ng mga otoridad sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Antayin na muna namin matapos yun kasi kundi manggugulo lang kami. So, we'll finish the 10 days and then we will go there to investigate and at the same time investigate this in the Senate. Magpapatawag din ng pagdidig ang senador kaugnay nito. Una na ring in-inspeksyon ni Senator Gatchalian at Senate Deputy Minority Leader Rizo Ontiveros ang Pogo Hub sa Bambantarlac bago naglunsad ng investigasyon sa Senado. Para kay Senator Gatchalian, kailangan ng paalisin ang mga Pogo sa Pilipinas dahil posibleng nagiging pronta na lamang ang mga legal na Pogo ng mga sindikato. Itong mga legal Pogos nagagamit lang as front for employment, nagagamit front for subcontracting, nagagamit rin itong front for
other illegal activities such as mga scamming. We cannot differentiate anymore which are legal and illegal because the legal in front, sasabihin nila na wala silang ginagawa pero sa likod may mga ganitong nangyayari. Sinang-ayunan din ng ilang mambabatas si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na isang national security concern ang mga sindikatong nagpapanggap ng mga pogo. Para kay Senator Gatchalian, pinalalakas ito ang kanilang panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban na ang mga pogo sa Pilipinas. Para kay Senate President Francis Cheese Escudero, lumalabas sa pinatutungkulan ni Secretary Teodoro ang mga iligal na pogo na dapat na anyang ipasara at arestuhin din ang mga tao sa likod nito. Ngunit kung kasama ang mga legal na pogo sa tinutukoy ng kalihim, suwestyon ng Senate Leader, kausapin ni Secretary Teodoro ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR kaugnay ng pangamba sa seguridad ng bansa. Sa Senator Loren Legarda, naniniwalang national security threat ang mga pogo at dapat na anyang magpatupad ng mas matinding aksyon ang mga otoridad para mapigilan ang mga masasamang loob na gamitin ang mga pogo sa kriminalidad. Nais ng senadora na ipa-deport ang mga mainland Chinese na iligal na nagpapatakbo ng mga pogo, lalo na ang mga sangkot sa krimen. Sa ngayon, ilang panukalang batas na ang inihain sa Senado at Kamara na layong ipagbawal na ang pogo sa Pilipinas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Magandang gabi, Nerissa. Gaano ba kahigpit ang building code diyan sa Japan, lalo na sa gitna ng mga ulat na sa ibang bansa nga ay kamakailan ay nagkaroon ng sunog? Konbanwa, June, dahil nga prone ang Japan sa earthquake, ay nag-develop ang bansa ng striktong building code kung saan nagre-require ito na lahat ng itatayong building ay kayang tumagal sa lindol at iba pa mga disaster kabilang na ang sunog. At isa sa mga features ng building dito ay yung seismic isolation bearings. Ito yung bearing na kayang mag-move horizontally kapag may lindol upang makaiwas sa mas matinding damage. Gumagamit din sila dito ng mga advanced technology na nagsha-shutdown ng kuryente at ng gas sa isang building para maiwasan ang sunog. At marami din sa mga buildings dito ay may automatic fire extinguishing systems at lighting at emergency lighting to ensure the safety ng mga occupants. June? Arigatou gozaimasu. Ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakatakdang i-demolish ng isang developer ang itinayo nitong 10-story condominium building sa Western Tokyo dahil naharangan nito ang Mount Fuji. Halos tapos na ang construction ng nasabing gusali at nakatakda na sanang i-turn over sa mga bumili. Gayunman, nagpasya silang gibain na lang uli ito matapos magreklamo ang mga residente na bahagyan itong haharangan ang pamosong tanawin. Isa itong pambihirang hakbang sa kabila ng pagsasagawa ng mga meeting ng developer sa mga residente kung saan nagkaroon na nga ito ng ilang pagbabago mula sa orihinal na plano. Ayon sa kumpanyang Seikisui House Limited, batid nila kung gaano pinahahalagahan ang kultura at likas na yaman ng bansa, ngunit tila nakaligtaan nila itong ikonsidera sa orihinal na plano. Hindi direktang sinagot ng White House kung nasa plano ni US President Joe Biden ang pagpapababa ng sentensya sa kanyang anak na si Hunter. Ang nakababatang Biden ay na-convict sa isang federal gun trial kamakalawa. Ayon kay White House spokesperson Karine Jean-Pierre, wala siyang maibabahaging impormasyon sa naturang usapin sa ngayon. Ang Pangulo ng Estados Unidos ay may kapangyarihan na mag-commute ng sentensya para sa mga nahatulan sa federal offenses. Martes nang mapatunayang guilty ng federal court si Hunter Biden dahil sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang umano'y paggamit ng iligal na droga nang bumili ng baril noong 2018. May bagong feature na inilunsad ang social media platform na X kung saan pwede nang i-hide ng isang user ang mga post na kanyang nilalike mula sa iba pang mga user. Base sa post ng X engineering team, sinabi nito na maaari nang gawing private ang paglalike ng mga post ng isang user upang protektahan ang kanilang privacy.
Ibig sabihin nito, pwedeng makita ng isang user ang mga post na kanyang nilalike subalit nakatago naman ito sa iba. Maaari pa rin makita sa notification ng isang user ang lahat ng mga post na kanyang nilike. Habang tanging ang author na lamang ng post ang makakakita kung sino-sino ang mga nag-like sa kanyang post. Sinimulang ipatupad ang bagong feature ng X araw ng Miyerkules. Ang pag-hide ng likes ng isang user ay dati lamang available para sa mga Premium X account. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ko si Nerissa Dando. Magandang gabi. Kinumpirma ngayon ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagkasawi ng 3 overseas Filipino workers na nadamay sa sunog na sumiklab sa isang gusali sa Kuwait kahapon. Nauna na iniulat ng DMW na may 11 mga Pilipino ang apektado ng nangyaring sunog sa isang foreign workers housing sa Mangaf, Kuwait. 3 sa mga nadamay na Pinoy ang sinasabing nasa maayos ng kondisyon. Habang may 3 ang napaulat na sugatan kung saan 2 sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Habang patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DMW sa iba pang hospital authorities hinggil sa kalagayan ng iba pang mga OFW. Sa ngayon ay nakikipag-usap na rin ang DMW sa pamilyang naulila ng mga nasabing biktima sa headshot. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong Hunyo. Ngunit ayon sa power distributor, inaasahang bababa ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Meron po tayong pagtaas na 64 centavos per kilowatt hour ngayong buwan ng Hunyo at ang kabuang rate po natin for the month of June ay umabot po sa 12 pesos and 5 or 6 centavos rounded off. Muli na namang tumaas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ngayong buwan ng Hunyo, 64 na sentimos kada kilowatt hour ang muling madaragdag sa kabuang power rate ng Meralco. Ibig sabihin, nasa 129 pesos ang itataas sa bill ng kuryente para sa mga customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. 193 pesos naman kung nasa 300 kilowatt hour ang consumption, 257 pesos kung 400 kilowatt hour, habang 321 pesos naman ang dagdag singil kung 500 kilowatt hour ang kinukonsumo. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagtaas sa generation charge ngayong buwan, pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar at iba pang mga adjustment. Kabilang na dito ang utay-utay na dagdag singil sa generation cost sa mga nagdaang buwan, bunsod ng manipis na supply ng kuryente sa Luzon grid, kasabay ng mataas na pangangailangan dahil sa mainit na panahon. Dapat kasi mas malaki pa sana ito, pero para mapagaan ang epekto sa mga bill ng customers, nakiusap po kami sa iba't iba nating power suppliers na ipagpaliban muna ang pagsingil sa bahagi ng kanilang generation costs o charges. Yung naging deferral for this month, equivalent to around 13 centavos per kilowatt hour. So yung 13 centavos na hindi mo nang kokolektahin ngayon, kokolektahin na lang in the next 3 months. So it will be collected equally and without interest sa mga customer. Simula Enero ng taon, nasa piso at 25 sentimos kada kilowatt hour na ang itinaas sa singil sa kuryente ng Meralco. Batay naman sa mga nagdaang datos ng Meralco, bumababa ang kabuuang rate ng singil sa kuryente kasabay ng paghupa ng init ng panahon kapag tag-ulan. Bunsod nito, sinabi ng Meralco na malaki ang posibilidad na makapagpahinga na ang kanilang mga customer sa pagtaas ng singil sa kuryente. Pero umaasa kami na given the declaration of the rainy season, tapos nakita man natin na bumaba na yung demand, in the past few days hindi na tayo nakakaranas ng yellow or red alert, so we think that's indicative of better conditions in the spot market, which we hope will result in lower spot market charges for this month to be reflected in July. Binigyan din naman ng Meralco na ang pagbaba ng bill ng kuryente ay nakabatay hindi lang sa overall rate ng power distributor, kundi maging sa konsumo ng mga customer.
Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbabala ang Manila Electric Company o Meralco kaugnay sa pagnanakaw ng mga metro ng kuryente kasunod ng mga ulat ng pagbebenta nito kabilang na sa mga online platform. Batay sa tala ng Meralco, mula sa halos 1,000 insidente ng pagnanakaw ng metro ng kuryente noong 2022, tumaas pa ang bilang na ito sa halos 1,600 noong isang taon. Habang mula Enero hanggang Mayo pa lamang ng kasalukuyang taon ay mahigit 800 na ang bilang ng nakawan ng Meralco meters. Paalala ng power distributor, ang pagnanakaw ng metro ng kuryente at pagbili nito ay isang krimen sa ilalim ng Republic Act 7832. Maaring patawan ang mga ito ng parusa na hanggang 1 taong pagkakakulong at pagmumulta ng hanggang 100,000 piso. Isinailalim na sa house arrest sa Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Batay sa desisyon ng Court of Appeals doon, nananatili umanon flight of risk ang dating mambabatas na nahaharap sa mga kasong pagpatay dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na 24 oras itong babantayan at tanging mga kaanak lamang ang papayagang bumisita rito. Tiniyak naman ng DOJ na binabantayan nila ang sitwasyon doon upang matiyak na lahat ng mga proseso ay siyang nararapat at naaayon sa batas. Ikinalungkot ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, ang pagkakasangkot ng ilang pulis sa krimen at iba pang iligal na gawain kamakailan. Kasabay nito, tiniyak ng opisyal na makukulong, matatanggal sa serbisyo at hindi na makababalik sa serbisyo at mahuhuli o ang mga mahuhuli at mapatutunayang nagkasala. Babala pa rin ni Chief PNP, hindi lamang ang tiwaling pulis ang mananagot kundi maging ang commander ng mga ito ay kasama sa iimbestigahan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We make sure that yung mga people ng mga pulis natin involved, hindi na po sila makakabalik ng serbisyo at makukulong po sila. Yun po yung gusto natin. Hindi maganda sa imahe ng pambansang pulisya ang sunod-sunod na kinasasangkotang katiwalian ng ilang opisyal at tauhan ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, hindi siya masaya bilang ama ng organisasyon tuwing may mapababalitang tiwali sa kanilang hanay. Kagaya ng opisyal na sangkot umano sa rentangay sa Parañaque City. Ganon din ang mga pulis na sangkot sa kidnapping sa 4 na dayuhan sa Pasay City. Kasama na ang mga nagmumoonlighting at ilang pulis na sangkot sa pagpatay sa kapwa pulis sa Parang Maguindanao. They have to love the country. They have to love the PNP po natin. So kaya nga po sinasabi natin, once you join the Philippine National Police, you get, ang apelido nyo po, PNP na po. And you have to take care of it. Yan po yung gusto natin. And you have to internalize po. Kaya naman, desidido si General Marbil na disiplinahin ang mga nagkakamaling pulis, kabilang na ang commander ng mga ito. Subalit, hindi siya sang-ayon sa pagpapatupad ng one-strike policy. Pag kami na-involved na police, kasama na rin po yung commander. We put accountability on the commanders. Meron silang accountability and responsibility to look after their men. Ayaw po natin one-strike policy. No? Hindi po kami punitive. Kami gusto lang po natin sa accountability and responsibility sa bawat officers po natin. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO, sinabing nasa mahigit 500 ng tiwaling pulis ang natanggal nila sa serbisyo simula noong 2023. Yes, for as long as dito sa NCRPO, and I think maski dito kay Chief PNP level ng administrative jurisdiction, dito mabilis naman. Since I assume July 7 of 2023, lagpas 500 na yung nadidismiss ko and about, I'm accounting about 800 ang naparusahan. Samantala, sinabi din ni Chief PNP na kung mabilis sila magparusa sa mga walang disiplinang pulis, mabilis din naman aniya nilang pinararangalan ang mga pulis na gumagawa ng mabuti at nakahuhuli ng mga kriminal. Sa katunayan, 61 opisyal at tauhan ng NCRPO ang binigyan ng medalya ng katangi-tanging gawa, medalya ng kagalingan at medalya ng kadakilaan.
Kabilang dito sa mga binigyan ng parangal ay ang mga pulis na nakahuli kay Thomas Gordon O'Quinn alias James Toby Martin noong Mayo na sangkot sa Alitagtag drug hole. Ganon din ang mga pulis na nakaaresto sa suspect sa road raid sa Makati City noong nakaraang buwan. Ang pulis na nakahuli sa 4 na pulis na sangkot sa kidnapping sa 4 na dayuhan sa Pasay City. At maging ang mga pulis sa Quezon City na nakaaresto naman sa suspect sa pagpaslang sa opisyal ng Land Transportation Office. Gusto natin, pag kami ginawa ang pulis natin, mabilis po yung commendation. And we're happy, sabi nga ang ginagawa po ng regional director natin, binibigyan po natin sila ng financial award. Not because yung gusto natin pera po, but because yung naggastos nila dun sa kanilang operation. So, mabilis po yung pagpalit. Pagka nag-operate po sila, ang bilis po ng release po ng MOE po natin for them to, again, do their job. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Senate President Francis Chis Escudero ang nag-viral na video nila ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Vandinur sa Malacanang kahapon. Dito makikita ang pagkuha ng unang ginang ng wine glass na hawak ni Senador Escudero. Ininuman ito ni First Lady at ibinalik din kalaunan sa Senador. Umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ayon kay Senador Escudero, kinukonsidera niya bilang pagiging gentleman o maginoo ang pagsisilbi sa mga kababaihan. Anya, bagaman maaaring sabihin ng iba na tila pagiging under ang kanyang ginawa, hindi anya kailanman magiging makaluma ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Dagdag pa ng mambabatas, hindi anya dapat minamasama ang anumang pagkakataon na maginoo sa sinumang ginang o binibini. Wala pang inilalabas na pahayag ang Malacanang sa isyong ito. Ilang paaralan sa bansa ay kulang sa akses sa mga libro o modules na kailangan ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Kaya pangamba ng isang grupo ng mga guro, maaaring mabawasan ang accessibility sa learning materials kung ipagbawal na ang gadget sa mga paaralan. Ito ang balita ni Jed Neresina. So anong mangyayari kapag totally we ban the use of cell phones? Yung accessibility, no? Magkakaroon ng problema yung mga bata sa accessibility, no, doon sa learning materials, no, na dapat sana ay very accessible sa kanila. Kakulangan sa learning materials. Ito ang nakikitang problema ng Teachers Dignity Coalition sakaling tuluyang ipagbawal ang paggamit ng mga gadget o cellphone sa mga paaralan. Paliwanag ni TDC Chairperson Benjo Basas, malaking tulong sana ang cellphone sa panahon ngayon, lalo't kulang talaga ang mga libro o module sa mga paaralan. Ngayon po, no, dahil meron tayong lack of materials, no, sa Department of Education, hindi naman talaga nakakapag-provide ng mga modules, no, sa lahat ng mga paaralan, hindi nakakapag-provide ng libro, no, ng mga textbooks, no, at iba pa, no. Nagiging dependent tayo, no, doon sa soft copy, no, ng mga modules natin. Malaking tulong ang gadget dahil sa panahon ngayon, ito na ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng mga mag-aaral. Bukod dito, aniya mahirap din para sa ibang guro kung walang nagagamit ang mga bata. Mahirap siya, no, kasi parang nagtuturo ka rin sa mga bata na walang libro, no. That would be the same, no, kasi yun nga yung problema natin, no. Kaya nga kami nagre-raise ng concern dito dahil wala naman talagang libro yung mga bata at ang alternative nila ay itong modules, no, na available, no, online. Kaya nais nilang magkaroon muna ng konsultasyon at mga pag-uusap hinggil sa pagbabawal ng gadget o cellphone sa mga paaralan. Kami po ay nakikiisa, no, doon sa diwa, no, sa intention, ano, sa mabuting intention, no, ng ating Senator Gatchalian, no. Gayunpaman ay ang gusto po namin talaga ay magkaroon pa dito, no, ng further consultations, no, ng mga pag-uusap, no, between the legislators, no, the Department of Education,
stakeholders, parents, and of course our teachers, pati yung mga bata, tingnan natin kung ano ba yung kanilang magiging opinion at sentimiento hinggil dito. Ganito rin ang tingin at naging pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ang dapat lang iwasan ay magamit yung cellphone during classes, paggamit sa mga social media, mga pornography at iba pa. So, kailangan pag-isipan yun. At sa teachers, parang hindi ko din gusto yung idea na tanggalan din ng cellphone ang teachers, no? Kasi talagang mahalaga naman din na merong talagang nagagamit si teacher. So alam naman ng teacher kung kailan niya gagamitin yung kanyang cellphone. Ngunit nilinaw ni Chairperson Basas na nakikiisa naman ang kanilang grupo sa layunin ng panukala ni Senator Gatchalian dahil aniya mabuti ang intensyon ng senador na ipagbawal ang cellphone o gadgets sa paaralan. Sinuportahan din ito ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte, lalo aniya kapag school hours. Gayunman dapat may exemptions lalo na kung makakatulong naman sa pagtuturo o pag-aaral. We are okay for the banning of use of gadgets for personal use, subject to exceptions. Kung ang iyang personal gadget ginagamit niya sa pag-eskwela or sa lesson sa maestra, then dapat doon ay mga exception, particularly kung ginagamit sa learning and teaching ang gadget. Sinuportahan ng ilang magulang ang panukala para makapag-focus ang mga bata sa klase. Talagang sang-ayon ako sa kanya na ipagbawal ang pagdadala ng cellphone sa mga bata, lalo na sa mga elementary. Kasi na out of focus sila sa pagtuturo sa pagkatuto. Minsan po hindi nila natutukan yung pag-aaral nila. Dapat po natuto po sa pag-aaral nila, sa binibigyan ng teacher nila. Okay naman po sa akin na para po yung pagtigil sa paggamit ng cellphone nila para sa pag-aaral nila. Kasi po nakadistract po sa pagtuturo sa school nila. Wala rin kasing magbabantay sa mga bata kung ang ginagawa nila sa kanilang gadget ay patungkol pa ba sa kanilang pinag-aaralan. Malaking tulong yun na hindi dadalhin sa school kasi siyempre mamaya iba yung nagle-lesson yung teacher tapos iba naman pala yung pinapanood sa cellphone, di ba? Madali kasing ma-switch yung pala iba na pala yung pinanonood nila, iba na pala yung hinahanap nila. Para naman sa estudyanteng si Andrea, sapat na ang libro nila kaya di na rin nila kinakailangan ng gadget na aniya makakaistorbo pa sa klase. Minsan nandun na rin po yung mga lessons sa libro kaya hindi na kailangan ng cellphone. Para hindi po makaistorbo sa mga pagtuturo ng mga teacher sa mga lesson. Tsaka hindi makaistorbo sa pag-aaral. Wala namang masama sa paggamit ng gadget o cellphone sa pag-aaral, lalo at papunta na tayo sa digitalisasyon. Kailangan lang talagang matutukan ang mga bata sa tamang paggamit nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na isolated case lamang ng Department of Social Welfare and Development ang umano'y pagkuha ng isang barangay official sa Davao del Sur sa ayudang natanggap ng isang buntis. Ngunit ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, dapat magsilbing babala ito sa sinuman na huwag nang magtangkang bawasan o kunin ang ibinibigay na tulong sa mga residente. Sa ngayon ay nakapagsampa na umano ng formal na reklamo ang sinasabing biktima. Hinikayat din ng ahensya ang sinumang may kaparehong karanasan na lumapit sa kanila upang matulungan. Tayo ay nakapag-sumite na ng ating joint affidavit para sa pagsasampa nga ng kaso laban sa barangay officials sa Davao na allegedly ay nag-withhold ng cash grant na ating pong ipinamahagi sa ating pong identified beneficiary. Ito yung kaso na paglabag sa Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and of course, any appropriate criminal charges batay na rin doon sa isinumiting salaysay ng ating pong beneficiary. Pinauwi na ang lahat ng mga residenteng inilikas mula sa barangay Mansalanao sa La Castellana, Negros Occidental. Ayon sa lokal na pamahalaan, malayo naman ang kanilang lugar mula sa danger zone ng Bulkang Kanlaon.
Samantala sa patuloy na monitoring ng mga opisyal, ang kadalasang sakit na inilalapit ng mga evacuee ay bunga lamang ng stress dulot ng sitwasyon ngayon. Mula sa La Castellana, ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, marami pa bang pinalikas sa residente ang hindi pa rin pinapayagang makauwi sa kanilang mga tahanan? Monica, ayon kay La Castellana Mayor Maymay, higit 1,000 individual o mga residente na inilikas mula sa Barangay Cansalanaw ang pinayagan ng makauwi ngayong araw. At ito naman ay batay sa ginawang assessment ng Health Department at Department of Social Welfare and Development. Ang Barangay Mansalanaw ay malayo sa danger zone ng Canlaon, ngunit kinailangan nilang lumikas noong nakaraan dahil inabutan ng ashes ang kanilang lugar. Sa kasalukuyan, nasa 3,000 individual ang naiwan sa mga evacuation center ng La Castellana. Only Mansalanaw, it's because it's part naman sa danger zone, and then they're affected by ashes and TEPRA. Sila yung naunang nag-evacuate. So, sinassess naman po ng health, at saka DSWD na pwede na silang pinabigyan na sa ng face mask at saka baon nila. Yung mga food packs nila pinadala natin sa kanila. Sa kasalukuyan, nilinaw ni Mayor Maymay na manageable at walang dapat ikabahala hinggil sa kalagayan naman ng kalusugan ng mga evacuee. Anya, minor lamang ang inilalapit ng mga evacuee gaya na lamang ng ubo, lagnat at sipon na iniuugnay sa stress dahil sa kanilang kalagayan ngayon. At maging sa pagpapalit rin ng panahon, lalo't nasanay ang mga residente sa upper barangays na malamig ang panahon, hindi gaya sa mga evacuation center na mainit katulad ng idinadaing ng mga ililikas. DOH, PHO, they're closely monitoring the health condition of our constituents inside the evacuation center. The LGU also purchased the required na mga medicine based on the consultation na ginawa po ng ating mga doktor. Sa kabila nito, ayaw magpakampansa ng lokal na pamahalaan, kaya katuwang ang Provincial Health Office at Department of Health sa pagbabantay at pagbibigay atensyon sa mga inilalapit ng mga evacuees. May nakabantay na mga doktor o health personnel sa bawat evacuation center upang tumugon sa health-related issues ng mga tao. May mga nakahanda ring gamot alinsunod sa naging consultation ng mga doktor. Nang unang magpatupad ng evacuation ang lokal na pamahalaan, nakitaan din ang kakulangan ng medical doctors sa munisipalidad para ma-accommodate ang lahat ng pangangailangan ng mga inilikas. Kaya nag-augment ng mga tao ang Department of Health Region Office, nagpadala ng karagdagang doktor, nurses at midwife para tumao sa mga evacuation center dito sa La Castellana. Nananatili naman sa Blue Alert status ang paligid ng Canlaon o sa kasalukuyang Alert Level 2. Nangangahulugan ito ng pangangailangan ng karagdagang manpower para sa mga lugar na apektado ng kalamidad dahil inaasahang tatagal pa ang ganitong sitwasyon sa lugar. Sinabi naman ni NDRRMC Office of Civil Defense Director Edgar Posadas na nasa state of calamity pa rin ang mga lugar ng Canlaon at La Castellana. Umabot na sa higit 800 ang pamilyang apektado at halos 30,000 individual ang naitala ng NDRRMC ngayon. Mayroong inihandang evacuation centers, 8 evacuation centers na pwedeng mag-ukupa ng mahigit 1,000 pamilya at 500,000 individual. Umakyat na din sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Monica, nananatili pa rin kontaminado ang tubig sa paligid ng bulkan kaya tuloy-tuloy ang kanilang pag-supply ng tubig para mainom ng mga evacuees. Yan muna ang ating update mula rito sa La Castellana. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Nagluluksa ngayon ang buong mundo ng sports sa pagpanaw ng isa sa mga basketball legend na si Jerry West sa edad na 86. Bumuhos ang mga mensahe ng pakikidalamhati kasama na ang NBA legend na si Magic Johnson.
Si West ay isa sa mga haligi ng NBA sa loob ng 6 na dekada. Siyam na beses niyang tinulungan ang LA Lakers na makarating sa finals at tinanghal na 14-time NBA All-Star. Isa rin siyang natatanging basketball player na binigyan ng Most Valuable Player Award kahit natalo ang kanyang team noong 1969 NBA Finals. Tinawag din siyang architect ng 8 championship teams sa NBA. Si Jerry West ang makikitang silhouette na nasa logo ng NBA hanggang sa ngayon na. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Hinggil po pa rin po sa walang katapusang pogo na ito. Sabi po ni Jennifer, legal man o hindi ay dapat na paalisin ang pogo. Hindi lang kasi kapakanan ng Pilipino ang damay pati ang future ng bansa. Yan. Hinggil naman sa issue sa Meralco, sabi ni Gingging, tama ba pagkakasabi nito? Gingging Mateo. Laki ng bill sa kuryente tapos lagi blackout. Taga saan ba si Gingging? Kasi sa area namin, in fairness naman, hindi kami nakakaranas masyado ng problem sa kuryente. So saan kaya yan para at least maparating sa Meralco? No? Anong meron doon sa kanya? Saan man yan? Sige. Ito naman, hinggil sa cellphone ban sa mga paaralan. Sabi po ni David Jr. Salvador, malaki ang budget ng DepEd, bakit kulang ang gamit ng mag-aaral? Nagtatanong lang naman siya. Kasi may mga, kumaga nakaatado kasi yung budget ng, ng DepEd eh. Kaya ganyan. Hindi ko po alam eh. Oo, marami namang ganyan din ang tanong. Oo. Siya matagal ng tanong yan, di ba? Bakit laging ang education department, isa yan sa pinakamalaking budget, lagi sa budget deliberation. Pero laging kulang ng teacher, kulang ng school, building, ng building, rooms, na silid-araran, ng mga gamit. Baka inuuna muna yung mga dapat ayusin na Yan. Sabi naman ni John Lee Lopez, pwedeng mag-cellphone ang mga mag-aaral basta nasa oras ng pasok. Pang-research, ganun. Research. Ang panahon kasi natin, di ba, bawal eh. Oo, kino-confiscate yung cellphone kapag nakakita ng cellphone. Hindi ko na inabutan kasi yung ganun. Hindi ko na inabutan. Nung nag-aaral ka? Hindi yung bata pa kami, di ba, wala naman talaga ganun. Nung grade school, high school. Para makapag-research ka, talagang pupunta ka sa library, diba, talaga, manghihiram ka ng encyclopedia, sa mga classmate mo, kilala, pupunta ka sa bahay. Maganda nung araw yung magsisikap ka talaga. Although mas magaan ngayon ang pagre-research kung magre-research ka talaga, di ba? Pero nung araw talaga, pagpapawisan ka, kumbaga pagpapaguran mo, ang pagre-research. Talagang ako naaalala ko, nung grade school ako, kailangan kong mag-research ng mga sayaw sa Pilipinas. Bihira lang yung, wala pa kasi internet. Nung grade school naman ako noon, so grade school pa ako. Wala pa internet sa cellphone. Hindi pa masyadong uso yung pagre-research sa internet. Nagna-National Museum pa National Library pa talaga ako, para kumuha ng information. So, malaki talagang convenience sa mga mag-aaral ngayon ang internet. Pero kailangan din mag-ingat kayo kasi baka kung saan-saan mga websites ang puntahan. Pagka nagpunta ka sa library, ibig sabihin, totoo yung mga libro na yon. Kasi dumaan sa pag-usuri talaga yung bago ilathala, i-publish yung mga libro na yon. Tapos naranasan mo bang may dala kang makinilya? Parang maleta. Typewriter. Typewriter. meron kami class talaga na ganyan para mabilis kami mag-type sa typewriter, sa makinilya. Meron pa kami nung high school. So yung ate ko, yung pinaglumaan niya noon kasi social worker yung ate ko. Yung mga pinaglumaan niya, malalaki, parang maleta, bigat. Bakit kayo ang nagdadala? Hindi, siyempre, ka sa classmate mo, punta kayo, magre-research kayo. Itatype mo ngayon yun. Diba? May ribbon nyo, may populban yun. Tapos marunong ka yun. Kaya kahit pa paano, mabilis ako mag-type eh. Na kabisado mo siya para talagang mo siya. Pero kailangan, pag nasanay ka na kasi,
mabigat sa umpisa eh. Pagka dating ngayon sa keyboard ngayon, napakagaan na talaga. Ganun-ganun ka na lang. Pero dati talaga mahirap. Tsaka nga USB na lang, di ba? Save mo na lang sa USB, nando na lang. Kaya dati, mano-mano tayo, di ba? Palit ng ribbon, marami kang pagsubok na dadaanan dyan. Pagka alam mo na, lumalabo na. Yun, mahirap. Sige, shoutout naman tayo sa ating mga kausi na nakaranas din ng makinilya. Ito kasi nakaranas kaya ito si Hilary de la Cruz, si Melvin Imperial, si Chan Miriam. Salamat din kina Celsa Pangaliman, Janice Ramos at Jonito Escanella. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama nating araw. At darito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Job 1:21 na nagsasabi, "At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.